Ito na po yung mga documents ko sa aking business, yung receipts ko. Ayan, tapos ito yung DTI, tapos yung sa BIR. Then ito yung mga columnar, ay mga books of accounts na manual na hindi na siya, wala siyang tatak. Kasi, binili ko lang din to sa Shopee, umorder lang din ako. Kasi, nung time na nagre-register ako sa BIR, sabi ko, meron din akong 06, yung form para sa ayan, yung 1905 na form, ayan, nagpasa rin ako ng ganito. Kasabay nung 1901. Tapos, ibinalik sa akin ng staff kasi hindi na daw sila nagtatanggap ng ganun. Wala na daw silang available ng mga books of accounts sa kanilang branches kasi online na daw yun. Doon nga sa Orus, doon na doon na siya i-apply, tapos bibili ka na lang ng sarili mong books. Tapos yun, may QR code doon sa Orus na ilalagay mo siya sa unahan. Tapos yun na yung magiging tatak nila. Hindi na yung stamp talaga, kundi yung ipiprint mo galing sa Orus QR code na patunay na na-register mo to doon sa BIR mismo, tong apat na to. So, meron ako nun, hindi ko pa nga lang napapaprint kasi nga wala pa yung printer ko. Pero, okay na ako kasi meron na akong, may permit na ako na gamitin tong mga books of account na to. Kasi hindi mo siya pwedeng gamitin, hindi mo siya pwedeng sulatan hanggat hindi mo pa siya nare-register. So, ayun, kailangan register, tapos ito na. Napanood ko yun sa iba sa ibang accountant, sabi daw hindi daw pwede siyang sulatan kung hindi mo pa nire-register kasi penalty daw yun. So sa iba ng mga accountant, pwede daw sulatan kahit wala pa yung tatak. Basta hindi ko alam kung ano yung totoo. Bahala na din kayo kung ano yung susundin ninyo. So ako, kakabili ko lang kasi, kaya ngayon pa lang din ako mag-i-start. Tapos ito nga, kakarating lang din. So yung mga date ko ng first day na nag-register ako, tsaka ko lang susulatan. So magba-backread pa ako sa Shopee para ma-register, ma-resibuhan ko yung mga first order ko na naka-register na sa BIR ng aking business. Ito na yun. Let's do this na, at totoo na to.